Ito na nga yung pinakamalakasakit na part sa aming mga OFW. Napabalik na kami sa aming mga trabaho sa ibang bansa. At madali na namang lilipas ang mga buwan, taon na di namin kasama ang aming mga mahal sa buhay. Hindi namin alam na kami ba ay makakabalik pa ba o mauuwian pa ba namin o makikita pa namin ang aming mga pamilya sa aming pagbabalik bakasyon uli sa Pilipinas. Tanging kalakasan na lang namin na idalangin namin ang lahat sa Panginoon upang maging maayos ang lahat, maging smooth at magkaroon ng assurance at contentment at peaceful mind na din sa aming pagbabalik sa aming trabaho sa ibang bansa. Habang nagbibideo nga ako ay tinitingnan ko ang aking tiya at tiyuhin at ang aking mga kasamahan na makikita nyo talaga sa bawat isa sa amin na kami ay malungkot at namumula ang mga mata at talagang nangingislap na halos ay umiiyak. So sa time na to na paalis na ang eroplano, may mga maririnig ka talaga na humihikbi at talagang hindi nila napipigilan na umiyak at hindi namin alam ang aming kahaharapin na naman. Ang sabi nga ay sa kanta na kay Sira Sira so ano man ang mangyayari ay ipinagpapasa Panginoon lang namin ang lahat-lahat upang makayanan namin ang lahat-lahat na kakaharapin namin sa ibang bansa. Hanggang pataas na nga ng pataas ang eroplano na aming sinasakyan ay talagang hindi ko pa rin na tinitigilan na mag-video kasi natatanaw ko pa ang bansang Pilipinas. Ilang taon na naman ang lilipas na hindi ko makikita ang lugar na to at talagang iba yung pakiramdam pag tinitingnan mo yung lugar na natatanaw mo pa rin ang bansang Pilipinas habang ikaw ay papalayo sa bansang ito. At dito nga sa pagkakataong ito, dito mo ma-appreciate at ma-amaze ka sa iyong nakikita sapagkat maiisip mo na napaka-amazing ng mundo na ginawa ng Panginoon, na maniniwala ka talaga na may isang Panginoon na lumikha sa mundong ito. Part na nga ito ay makikita nyo na napakaulap kaya naman hindi na stable yung aking pagbibideo. May bigla Parang ulan. malamang May ulan eh. oo, Naalo. rough room. Ano ba kasi ko lang nagalaw? Nasa tayo eh. Mahangin, maulap. Ito ang isa sa pinaka-advantage pag araw ka nagbiyahe at makikita nyo mo talaga ang napakagandang paligid. Halos 2.5 hours ay andito na kami ngayon at naglanding na sa Hong Kong Airport. Welcome to Hong Kong. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please be careful when opening the overhead compartments as items inside may Welcome to Hong Kong. Sandali lang. Kalimitan talaga pagkat baba ng airplane ay ito CR tayo, dumiretso at nakita natin na napaka-functional at napakalinis ng kanilang CR. Sa part na nga ito ay maghahanap na kami kung saan kami magpapalipas ng ilang oras para makapagpahinga. So naghanap lang kami dito sa lugar na to. Ang nakaganda talaga dito yung yung mga ganito. Fresh na fresh ang mga wow. Ganda. Ito
ngayon napili naming spot na kung saan ay dito kami magpapahinga habang naghihintay kami ng susunod na biyahe papuntang Israel. Pagkatapos nga namin kumain ay nag-decide kami na mamasyal dito sa loob ng airport ng Hong Kong. At iba-iba na yung pakiramdam na ramdaman namin na buo na yung aming mga loob na dati ay yung pag-alis namin sa Pilipinas ay kami ay sobrang wasak na wasak ang aming puso sa kalungkutan, pero na-enjoy namin itong magandang paligid dito na makikita ninyo dito sa airport. 'Di ba may in love kayo sa napakagandang mga bulaklak na to? Ito ay fresh na fresh at nakakamangha talaga ang ganda. At talagang ito ay kinuhaan ko talaga ng video. So ito yung nakakapagpaganda dito sa loob ng Hong Kong Airport. Ang pagkakaroon ng nakalandscape na mga fresh plants at saka napakaraming mga iba-ibang klase na mga bulaklak. O 'di ba itong kahalagahan na nagbibideo? So napeplex natin o nakikita nyo din ang aming mga napuntahan at ang makikita nyo naman kung anong kapaligiran meron dito sa loob ng airport ng Hong Kong. Kanina lang ang pag-alis natin ng airport sa Manila ay broken hearted tayo, pero ngayon pag naandito na kayo sa ibang bansa at andito na nga tayo sa Hong Kong ay iba-iba na yung mararamdaman mo at naandito na yung determinasyon mo na kung saan ay kailangan mong laksan ng iyong loob at isipin na lang na madaling lilipas lang ang panahon at kailangan natin magsipag para makatulong sa pamilya, para sa ating future. At makatulong din tayo sa ibang mga tao na nangangailangan. At tayo ay aayusin natin yung ating pagtatrabaho upang tayo maging matatag at matupad ang lahat ng ating mga pinapangarap sa buhay. At syempre, ang pinakasekreto ng isang OFW ay magdepende tayo sa ating Panginoon. Ayan, paalala lang sa ating mga kababayan na katulad ng OFW na nagbabiyahe, maging aware tayo sa ating mga daladalahan at marami ring mga kawatan na naandito sa airport katulad nung na-experience namin na halos hindi kami makatulog at kasi nga ay may mga taong lumalapit na lang at nangunguha ng mga bagay na makukuha sa'yo katulad ng mga cellphone at pera na din. Kaya mag-ingat tayo. At kami ang ginawa namin, habang may natutulog, ang ginagawa namin, may nagbabantay. Kasi nga, nakita namin na may mga naali-aligid na mga ibang lahi at kailangan natin mag-ingat. Yun lang, bye-bye. See you in my next video kung saan na ipeplex naman natin ang airport ng Israel.